pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Mikas 6:6-8. Ano ang aking ilalapit sa harapan ng Panginoon at iyuyukod sa harap ng Diyos sa kaitaasan? Lalapit ba ako sa harapan niya na may mga handog na sinusunog na may guyang 100 ang gulang? Nalulugod ba ang Panginoon sa mga libu-libong tupa o sa mga 10,000 ilog ng langis? Ibibigay ko ba ang aking panganay dahil sa aking pagsuway, ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa? Ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. At ano ang itinatakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos? Ang inilapit ng Diyos sa kanyang harapan. Ang Panginoong Hesus ang matuwid na handog na inialay ng Ama para sa ating kasalanan. Inialay ni Hesus ang kanyang buhay at ipinatupad ang katarungan na hinihingi ng kautusan na ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Ginawa niya ito dahil inibig niya ang kaawaan. Sa pamamagitan niya ay iniligtas tayo ng Diyos, hindi dahil sa ating mga ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Siya ay lumakad na may kapakumbabaan kasama ng Diyos at sumunod sa kanya hanggang sa kamatayan sa krus. Awit 15:1-2. O Panginoon, sinong sa iyong tolda ay manunuluyan? Sinong sa iyong banal na burol ay maninirahan? Siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katuwiran, at mula sa kanyang puso ay nagsasalita ng katotohanan. Si Jesus ang matuwid. Sinabi ng Panginoong Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon siya ay inyong nakikilala at siya ay inyong nakita." Kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Hesukristo na siyang matuwid. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan, at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Unang Korinto 1:18, 21-24. Ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamamagitan ng karunungan nito, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Sapagkat ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda at ang mga Griego ay humahanap ng karunungan. Subalit ipinangangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus, na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Binigyan ng karunungan ng Diyos. Dahil sa kasalanan, tayo ay naging mga hangal, walang kapangyarihan, karangalan, mahihina, mababa at hinahamak sa sanlibutan. Ngunit pinili tayo ng Diyos na marinig natin ang ebanghelyo na si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, muling binuhay, iniakyat at iniluklok ng Ama sa kanyang kanan sa langit. Nang tayo ay sumampalataya at ating tinanggap si Jesus na Panginoon at tagapagligtas, tayo ay pinag-isa niya kay Kristo. Tayo ngayon ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos, at katuwiran at kabanalan at katubusan, upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon. Mateo 5:3-10. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis, sapagkat sila ay aaliwin.
Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ang kapakumbabaan ni Kristo. Si Kristo ay lubos na nagpakumbaba kung kaya't ang Ama ay naging lahat-lahat sa Kanya. Siya ay sumunod sa Ama hanggang sa kamatayan sa krus. Siya ay muling binuhay at iniluklok ng Ama sa Kanyang kanan sa langit. Siya ngayon ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan niya ay ginagawa niya tayo na gaya niya na dukha sa Espiritu, nahahapis, mapagpakumbaba, nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, mahabagin, may malinis na puso, mapagpayapa at inuusig. Gayunman, tayo na sumampalataya sa Kanya ay higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Matatag kahit inuusig. Sinabi ng Panginoong Hesus na dito sa sanlibutan ay mayroon tayong kapighatian. Tayo na nananalig sa Kanya ay uusigin. Ngunit sinabi niya, mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magala kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.